pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. 738 sa Metro Manila. Tutok, Erwin Tulfo. Burning hot issues. Inside scoop from reliable sources. Straightforward opinions and commentaries. No holds barred. Tutok, Erwin Tulfo. Walang kontrobersiyang pinalalagpas. Walang personalidad na inaatrasan. Tutok, Erwin Tulfo. Sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Warning, this program is habit forming. Parent alert! Ang programang ito ay rated SPG. Good morning! Ay, magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Today is Monday, 24 ng Setyembre 2018. Ito po ang programang Tutok Erwin Tulfo. Live na live ho tayo dito sa Radyo Pilipinas, 738 kHz. At live na live din po tayo sa Erwin Tulfo Facebook page, bayan! Good morning! Naimbag na bigat niyo amin. Good morning! Marhay na aga, mga tugang. Good morning! Maya payabak kabalin. Good morning! Maayong aga, maayong buntag, mga Bisaya, mga Ilonggo. Maayong buntag, Cebu. And syempre, abay magandang umaga, National Capital Region. At lahat ng mga Tagalog-speaking provinces, good morning. And good morning din doon sa mga kababayan natin sa Zamboanga, sa Mindanao. Assalamualaikum. Mga Bisaya dyan sa Davao, Madayaw na Adlaw, Maradyaw na buntag sa mga taga Surigao, sa mga taga Siargao, at anyong hasyo sa mga Koreano. Iyan. Pag sinabong anyong hasyo, mumulan ka agad. Abay, tarat. Anyway, bayan, alas 10:05 ng umaga. Marami ho tayong pag-uusapan. What a great day, ika nga. Marami pong yehey palakpakan. Mangyari noong Sabado ay nung Linggo, lumabas po sa mga pahayagan. Ayon daw po sa Social Weather Station Survey, 4 sa bawat 5 Pilipino sang-ayon sa anti-drug war ng Pangulo. Lumalabas, okay, kung ayaw mong 4 sa 5, 8 sa 10. 800 sa 1,000. Okay. 80 million sa 100 million. Ang sang-ayon sa madugong anti-drug war. Ayon niya sa SWS Bayan. Hindi po si Erwin Tulfo ang nagsabi niyan. Ang nagsabi ang Social Weather Station dahil gumawa po sila ng survey noong Hunyo at ang sabi nitong 4 sa bawat 5 Pilipino. Kunwari 4 tayo, 5 tayo dito. Hindi, pero dito lahat tayo, sang-ayon. Wala namang kontra. May kontra dito yung pusa kanina dyan. Anyway, lumalabas bayan. Kaya yung nakikita natin mga rally-rally, sigaw ng sigaw, ngak-ngak ng ngak-ngak, mga senador, congressman, opposition, civic rights, human rights. Wala, itsapuera. Outside the Colombo muna kayo. Nagsalita na yung survey. Hindi po ako nagpa-survey noon. Lalong hindi rin nagpa-survey si engineer. Ayan po ay survey na ginawa ng SWS. Ang sabi niya, 78% gusto. Or 80% round up. Ang may gusto sa war on drugs na Pangulo. At 13% naman ang walang gusto. Or 7. Parang gano'n. Percent ang hindi ko alam. Nung tinanong daw yung 10 Pilipino. Sabi, gusto mo ba yung anti-drug war ng gobyerno o ayaw mo? Sabi ro, gusto. Yung isa tinanong,
Gusto mo ba? Ayaw. Ayaw. Yung isa, kalahati lang yung isa. Hindi ko alam. Ayan bayan. Doon sa mga DDS, BBM. Ayan po lumalabas. 8 sa 10 Pilipino gustong-gusto ang war on drugs sa Pangulo. Kahit na may namamatay. Kahit na may namamatay. Yan ang sagot eh. Kahit may namamatay. Kasi nanlalaban sila. Ang gagawa. Ay, nako. Ayan, isa sa pag-uusapan natin, bayan. Kaya doon sa mga medyo malungkot po ngayon ang mga liberal, ang mga oposisyon, malungkot po. Kanina nagngunguy-nguy yung nadaanan ko isang grupo doon, mga human rights, tahimik, nakalumbaba doon sa may kalye doon. Magrarally sana, tiniklop na lang nila yung kanilang banner. Kasi yung stop the killing, wala. Lumabas yung survey, alang nagawa. Ay, isa pang pag-uusapan natin, bayan. Uy! Speaking of survey, ito survey. Anong nangyayari? Ayon po sa Pulse Asia, kung ginawa ang eleksyon noong first week ng September, ito raw po yung mga mananalo na mga senadores. Grace po, number 1. Cynthia Villar, number 2. Pia Cayetano, number 3. Nancy Binay, number 4. Sara Duterte, number 5. Sani Angara, 6. Jingo Estrada, 7. Amy Marcos, 8. Coco Pimentel, 9. Lito Lapid, 10. Sergius Menya, 11. Marojas, 12. Ano ba yun? Robin Padilla, 13. Bong Revilla, 14. Montulfo, 15. Ronald De La Rosa, 16. JB Ejercito, 17. Tama na, baka maubos na yung oras natin. Tama na ito, Michelle. Okay, dire-diretso tayo. Ayun talaga. Yun talaga. Sige, mamili ka. Michelle o Salome? Maganda na yung Michelle para Shell. Kaysa sa Salome, masama na ang pakinggan, Lumi. Mas masama naman yung Lumi. Mas maganda yung Shell. Parang Michelle. Ano ba yan? Pinaganda pa lalo. Okay na yun. Kimberly na naman. Ang dami mo namang pangalan sa Lumi. Anak ng baka. So, lumalabas, ang gusto ng tatay mo, Michelle. Si nanay mo, Kimberly. Si lolo mo, nauwi sa Salome. Anak ng pusit. Yan ang sinasabi ko, bayan. Pag maraming nangelam sa bata, ilayo-layo, wag niyong tawagin yung mga magulang ninyo. IB. Huwag tawagin yung mga tatay-nanay ninyo dahil magkakaletse. Ito yan ang example katabi mo. Yung tatay niya gusto Michelle. Si mami niya, Kimberly. Si lolo ang nagparehistro na nauntog doon sa harap ng munisipyo. Salome ang inilagay. Anak ng buisit. Ay, nako, Diyos ko po. Alam mo, may kahalintulad ka na kwento eh. Yung kumpare ko, galit na galit sa lolo niya. Paano ba naman, Ang pangalan niya, ito talaga totoo. Ralph. Ang pangalan niya, Ralph. Tapos si nanay niya, may kadrugto pa, Ralph Lauren, dahil mahilig sa ganun yung nanay niya. Pinarehistro sa lola niya. Mukhang may ulyanin lola niya. Alam mo, narehistro Paeng. Kaya tawag ng mga pamangkin niya, Chupaeng. Pakamalas naman. Walang biro. Ay, akala nyo na, yan na naman kayo. Ngayon, sabi niya, pare, hindi ko na alam. Kailangan naman na. Meron pa nga raw, pero yung isa pamangkin niya na galing Amerika, Amboy. Chupapi, ang tawag sa kanya. Lalo sumama, Diyos ko po. Anyway, bayan, dito muna tayo. Oy! Si Pangulong Duterte po nagpa-check up para naman sa kaalaman ng lahat. Nagpa-gastrointestinal check up. Sabi ng doktor, approved 100%.
Good job. Nagpa-colonoscopy. Ito yung sasaksakan ng tubo yung wet packs mo eh. Walang biro. Hoy! At saka endoscopy. Yun yung pala, yung endoscopy may parang TV. Dito naman sa kuan yun. Yung sa bunganga endoscopy. Yung colonoscopy doon sa kuan. So parang nagsalubong. Ew. Oh, sabi, very good. Wala naman nakita. O Senador Trillanes, lang nakita. Very good, sabi. Doon sa kalusugan ng Pangulo, huwag ka na magreklamo, Noy. Okay na raw. O, ayan po ang mga pag-uusapan natin. Aha. Ay, at saka ano ba ito? Mamaya may police report tayo. Ito na naman. Lalaking nambutas ng gulong at nanakit ng miyembro ng barangay, arestado sa Quezon City dahil pabubutas ng gulong. Kasi raw may bumulong sa kanya. Sabi, butasin mo yung gulong. Binutas daw ni Ugok. Kala na, baka nasobra ng shabu ito. Diyos ko po. May bumulong daw eh. Sabi ng polis, ba't ka mo sinunod? Bulong ng bulong siya rin. Butasin mo yung gulong. Ay, Diyos ko po talaga, bayan. Ayan po ang nangyayari sa bayan natin kagabi. Yan po ang nangyayari dyan. Okay, alright. Bueno. Aha. Dire-diretso tayo, bayan. At yan po ang mga pag-uusapan natin dito po sa Tutok Erwin Tulfo Monday edition. Iyan po ang ating mga tatalakayin. Oy, good morning kayo dyan sa... Oy, ito. At ito yung intanong mo sa eksperto na hindi natin nabigyan ng lunas. Ngayon, bibigyan natin ng lunas. Oy, music. Dear Sir Erwin, everyday po ako nakikinig sa inyo. Dito po ako sa Hong Kong, DH. Di po kompleto kung wala kayo sa araw-araw na mag-isa ko lang maghapon. Sir, matagal na pong di maayos-ayos sa pagsasama namin ng asawa ko kahit nasasaktan niya na ako noon. Tinatago ko kasi media siya, sa isang sikat na TV at may kilala din siya sa lugar kung saan kami nakatira sa probinsya. Pati sa family ko, naitago ko din lahat ng problema ko sa asawa ko. Nag-abroad ako para suportahan ang mga anak ko dahil hindi kaya ng asawa ko. Palagi siyang walang pera kapag hinihingian. Hanggang sa malaman ko na iniwan din niya pala sa nanay niya ang mga anak ko at walang sapat na suporta. 8 years na po ako dito at kahit kailan hindi siya nagkumusta sa akin. Kaya di na rin ako umaasang maayos pa ang aming pamilya. Kapag umuwi ako, di siya nagpapakita. Ngayon po, nagkarelasyon na ako. High school mate ko po. 5 months pa lang kami at nalaman ng anak ko kung umuwi ako. Nung umuwi ako this year, nahack ng panganay kong anak ang account ko. At nabasa niya ang kombi namin ng BF ko. Galit na galit ang anak ko at sinabi niya na asawa ko na may BF ako. Sinabi niya sa asawa ko na may BF ako. Sir, nagulat ako dahil mula noon nagsisend na ng mga sex videos ang anak ko at nagtapat siya na nakikita niya kami ng tatay niya noon na may ginagawa. Ay, may diferensya ho yung anak ninyo, ma'am. Maliit lang naman ang bahay namin at walang privacy. Nagulat ako dahil sa nalaman ko, crush din daw ako ng anak ko. Ay nako, talagang may topak ko yung anak ninyo. At nagalit siya sa akin na malaman niyang may iba na ako. Sa pangyayari niyon, takot ang naramdaman ko dahil screenshot niya ang paglalambing ko sa BF ko. Nag-promise naman siya na walang ibang makakaalam noon. Sa takot ko na block ko ang anak ko para di na siya makapag-send ng ganun sa akin. Mahal ko ang anak ko, sir. Never ko silang pinabayaan. Ano po ang dapat kong gawin? Itago nyo na lang po ako sa pangalan Lonely Mom. Alright, Lonely Mom. Mamaya-maya, meron tayong eksperto dyan sa problema mo. Pero ngayon pa lang, ma'am, sinasabi ko may diferensya ho yung anak ninyo. Anak mo, ipopost niya yung mga ginawa ninyo ng tatay niya. Anak mo, sasabihin crush ka niya. May topak. Alas 10:17 or baka high sa droga. Huwag ho kayong bibitiw bayan sa ating pagbabalik. Pag-uusapan na ho natin. Tika muna, paano ba? Pag-uusapan na ho natin yung tungkol dito sa... Ay, update pala. Yung, ito na nga, sinasabi ko na timing pa.
Si Typhoon Paeng. Pumasok na po sa area of responsibility. Si Chupaeng, pumasok na. Pero, hindi talaga siya tatama sa kalupaan. Dumaan lang si Chupaeng. Pero pinaghahanda po ng mga otoridad, yung mga, kasi yung dadaanan niya, parang dadaanan din ni Ompong, Kaya nanganganib na naman itong mga Itogon Benguet na ito. Bayan, wag po kayong bibitaw, magbabalik agad ang Tutok Arwin Tulfo. Walang katulad. Iba sa iba. San ka? Wala na, live na talaga tayo simula ngayon. Bawal na, pinagbabawal na lahat. Marami na nagbabantay sa atin. Okay, Maiko? Kasi baka ma-report pa tayo, may mga kalaban na tayo. Okay na? Si engineer, hindi mala napatay yung kwan. Kapatid siya ni, di ba? Chupando. Ang pakalma yan. Ano ito? Chamomile. Chamomile. Okay. Papanguin, di ba yung chamomile? Chamomile. Bago Galing mo talaga, Chupay. Chupapi, no? Chupapi minsan pare. Chupando. Chupapi minsan ang tawag sa akin yung pamangkin ko Amboy. Chupapi. Ay ko mas lalong masama pare. I don't know pare. Loko-loko yung kapatid ko, tinuruan niya anak. Call him Chupapi. Chupapi ro hanggang ngayon. Kaya pala eh. Si Utol nagturo eh. Ha? Si Utol yung nagturo. Alam mo spelling, sumulat pa sa akin, tinanong Chupapi, what do you want? Sabing ganun. What do you want here in the US? Ang spelling niya Chupapi niya, C-H-U-P-A-P-I, Chupapi. Parang chupa. Kaya, hindi parang talaga spelling ng Chupapi. Kaya galit na galit siya. Tek sabi niyang hayop na yan. Yung nagturo. Ay nako, tinuruan. Ay, good morning muna. Kira Estrella, Josephine, Galicia, good morning sa inyo. Phil Francis Platero ng Jeddah, Elsa Martinez, Lisa Tamayo, good morning po, ma'am. Ay, Omlime Robert Pitogo, good morning. Nilo Ballestera, Adela Albaran, Julie Coma, Liz Arian, Jano Catalia, good morning. Mary Joy Martin. Michael, bakit magkaiba ito? JC Tan, iba naman yung nakasulat sa kabila. Bakit ganun? Saan dyan? Ito? Mas mabilis? Naka-wifi po kasi yung loop sa ito, data lang. Ito, Liz Arena. Oo nga, ngayon po. Hindi, ito yung mabagal, ito yung mabilis. Yun po yung naka-wifi, sir. Pero bakit delayed? Nabasa ko na ito mga... Wala pa rin yung linya doon. Yun. Nico, wala pa rin linya. Good morning, El Ganda. Tax, Helen, Coralde, good morning. Berna Bernardo, magandang umaga. Geoff Castro, magandang umaga. Jonalyn, Emma Bowers. Oy, baka pwede natin ibalik na lang, maglagay natin ng mga karatula doon, parang tindahan. Pwede ba yon? Hindi na rin po pwede. Maiko. Ha? Third party na rin, wala na talaga. Ayaw na. Kasi sir, open na yung monetization, sir. Bali Facebook na yung Kupas. Tutok. Erwin Tulfo. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Alright, dire-diretso tayo bayan. Philippine Standard Time, alas 10:22 na po ng umaga. Ito po ang binabantayan ng lahat bayan ha. Ito pong si si Typhoon Paeng. Pumasok na raw sa Philippine Area of Responsibility. Ang tanong, tatama ba ito sa kalupaan? Kasi yung kanyang tinatahak, parang sinusundan niya yung yapak ni paring Ompong. Si Ompong ay tumama doon sa Benguet, marami nga namatay. Kaya nga pinaghahandaan lahat. Ano ba talaga itong si Paeng na ito, Typhoon Paeng? Nasa linya po ng aming telepono. Sandali lang bayan ha, pag-usapan lang natin na kadyut lang itong Typhoon Paeng na ito.
Benny Estareja ng Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga, Boss Benny. Radyo Pilipinas. Weather. Boss Benny, good morning. Good morning po, Sir Erwin. Ganyan din sa ating mga taga-subaybay. Opo. Meron po tayong update regarding kay Bagyong Paeng na nasa loob nga po ng ating Philippine Area of Responsibility. Kanina pong alas 3 ng umaga ay nasa 1,100 kilometers itong sa silangan po ng Tuguegarao City, Cagayan. Ang lakas po ng hangin ay 170 kilometers per hour malapit sa gitna at ang gustiness ay umaabot naman po sa 210 kilometers per hour. Kumikilos po ito west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Based po dun sa track natin, sa latest track, ay hindi naman po inaasahang tatama sa kalupaan ng ating bansa. Subalit po, based po dun sa paparating na track nito sa mga susunod po na araw, ay posibleng pinakamalapit ito sa may Batanes Group of Islands. Maaari pong magkaroon ng signal doon o ng tropical cyclone warning signal at magkaroon din ng epekto kagaya po ng malakas na hangin at malakas po na pag-ulan. Kaya iingat po natin yung ating mga kababayan doon. Subalit sa ngayon po and for the next 24 hours, asahan pa rin po yung partly cloudy to cloudy skies, maging dito rin po sa mga kababayan natin sa Metro Manila at gayon din sa Visayas and Mindanao. May tsansa pa rin po ng mga pulupulong pag-ulan or pagkidlat pagkulog. So, hindi talaga siya tatama sa kalupaan, sir, pero mararamdaman naman ulit dyan sa mga Itogon, Benguet, yan, mararamdaman nila ito? Sa mga kababayan po natin sa Benguet, asahan po natin magiging makulimlim starting September 26, which is Wednesday. Yung mga pag-ulan naman po natin is hindi naman po habagat by nature. So more on mga pulupulong pag-ulan po ito. So, Hindi katulad yung kay, what do you call this, umpong? Yes po, hindi naman po. Alright, sige, mabuti naman, awa ng Diyos. Kailan po aalis ng ating bansa ho ito? Inaasahan po natin for the next 5 days pa, nasa loob pa po ng PAR itong si Paeng. Kaya patuloy po natin itong babantayan habang ito ay papunta sa direksyon po ng Taiwan. Okay, so medyo mabagal ho yata, Sir Benny. Yes, exactly po. Mabagal po siya simula bukas, then halos sa susunod po na 3 days after that, halos nandun lang po siya sa silangan ng Batanes. Alright, Sir Benny. Thank you po, sir. Salamat din po. Si Benny Estareja ng Pag-asa Weather Forecasting Center, Bayan. So, papasok po sa Philippine Area of Responsibility, pero hindi po talaga tatama sa kalupaan ang naturang bagyo. Pero gayon pa man, mag-ingat po ang lahat, lalo na po yung mga dinaanan ni Bagyong Ompong, ha? Yung mga dyan tiga Benguet, ha? Naway ho, natuto na tayo ng leksyon kasi Diyos ko po, para sa kabutihan naman ho ninyong lahat ho yan. Pag kayo ho'y pinaalis dyan sa inyong kinaroroonan, hindi po yan para kay mayor, hindi po yan para kay chairman, lalo hindi po yan para sa mga kawatan, yan po ay para sa inyong kapakanan, kaligtasan na rin, bayan. Kasi kung hindi ho kayo aalis dyan at tulad ho yung mga namatay ngayon na natabunan po ng landslide, ay dignan ho ninyo, paano na lamang ho yan? Yung sinasabi na nagpaiwan doon dahil kailangan bantayan yung kanilang pananim, mga kalabaw. Diyos ko po. Sus Maria Josep. Anyway, nasa linya na po ng ating telepono. Ito ay ala pa hong pahinga ito. Simula pa po nung nakaraang linggo, si Mayor Victorio Palangdan ng Itogon, Benguet. Magandang umaga, Mayor Palangdan, sir. Magandang umaga po, Brother Erwin. Kapo. Mangumusta lamang po at dako, bago ho yan meron naman daw bagyo, si Bagyong Paeng, bagamat hindi talaga tatama sa kalupaan, pero medyo mararamdaman ho ninyo. I'm sure yung mga kababayan natin natatakot na ho siguro at this point, Mayor. Yes po, kaya nagpatupad kami ng preemptive evacuation campaign kahapon. Marami naman sumunod na, Mayor. Marami na sumunod. Maraming susunod po. 100% po na talagang susunod sila ngayon kasi may nakita na sila Yun ang kabutihan ng ng media kasi nakita ng mga tao. Kahit na nandito sa Itugon nung nangyari sa yung nakaraan, hindi nila alam na nangyari sa
barangay na ito. Kaya ngayon na-covered na ng media, nakikita lahat ng mga tao dito sa Itogon at probinsya ng Benguet po. Pero alam din ninyo, Mayor, na kapag forced evacuation, pwede nyo nang bitbitin ang mga ito. Pwede nang bitbitin ang mga puliso ninyo. Di ba alam nyo na ho yan? Opo. At saka, yung palang natabunan ng landslide, hindi naman talaga official evacuation center yon, Mayor? Hindi po. Nako. Pinipilit nga nung leader nila Aha. na safe yung lugar nila Oo. at pinayagan ng Benguet Corporation na doon sila titira. Aha. Doon sila ginawang chapel at ang sinasabi ng leader nila, matagal nang doon na sila, walang nangyayari sa kanila. Kaya doon sila, nakaprepare sila sa food nila at sinabi pa sa kapulisan natin na umuwi na kayo at baka maabutan pa kayo ng ulan. Alright. Sir, ang tanong natin ngayon, ilan na po ang patay natin at saka yung mga missing, mukhang na-recover na ho yata, pero mga bangkay na yata, Mayor, is this correct? 79 na po ang confirmed death. Opo. At 31 pa ang missing po. 79 ang confirmed dead, 31 pa ang missing. Lahat po Opo. ng ito, sir, nandoon sa loob ng building na yon na natabunan ng lupa. Ganun ho ba? Hindi po, hindi. Yung sa mismong 070 po, 42 ang confirmed death doon Okay. at 31 ang missing. Talagang doon lahat ay yung 6 na pala, 37 pa lang missing. Aha. 6 ang missing sa ibang barangay. Nako, Diyos ko po. Pero yung kumusta naman po ang tulong? Simula nang dumating ang Pangulo, tuloy-tuloy naman po yung pagdating ng ayuda ng pamahalaan, Mayor Palangdan. Opo, sa DSWD po, trinutro nila ang tulong. Okay. Pero ang malaking problema po namin yung livelihood project ng mga tao na may stop po ang small scale mining. Kaya kasalukuyan pong nagmi-meeting ang mga small scale miners dito sa Benguet, dito sa Tuding ginaganap po ngayon. Ayan ho, kasi ang tingin po kasi ng DNR, sir, ang may problema din, kaya nagkaroon ng landslide because hindi na tumibay ang lupa dahil sa mga small-scale mining at pinag-aaralan po ito. You may disagree, Mayor, dahil matagal na kayo taga dyan talaga, you may disagree, pero antayin na lang kung siguro natin yung sasabihin ng mga eksperto ng Department of Environment and Natural Resources. Kasi, Tapos na po, nandito na yung kopya ng mga findings ng NGB. Oh. Kaya nga talagang hindi namin papayagan na babalik ang mga tao doon po. Okay. So, ang may problema talaga is small-scale mining. Opo. Alright. Sige, Mayor Victorio Palangdan, maraming salamat po ha. Magandang umaga. Mabuhay po kayo and our prayers, Mayor, sa inyong mga kababayan na mga pumanaw at mga nawawala pa sa mga oras na ito, Mayor. Salamat po, Brother Erwin. Thank you po. Si Mayor Victorio Palangdan, bayan ng Itogon, Benguet. 79 na po ang patay. 31 pa po ang nawawala. Sus Mario Josep, parang 101 ito. Diyos ko po. Hindi, 31 yung nawawala. May missing. Pagdasal natin na sana buhay pa ito mga ito. Diyos ko po. Hindi pa bilang dyan yung mga alagang mga hayop ha. Wala pa. Sa Cebu naman, Diyos ko po, dala-dalawa ito. Sa Cebu naman, 46 na po ang patay. As of 12:45 ng linggo ng hapon. Sa Naga City, Cebu, nag-landslide din po doon. 45 na namatay at pinangangambahan na tataas pa po ang bilang. Diyos ko po naman, ano ba ito? Sunod-sunod na itong Panginoon ko nangyayari. Anyway, alas 10:32 ng umaga. Sa ating pagbabalik, pag-uusapan natin itong ito. Yung war on drugs ng Pangulo, ha? Na kontra yung mga oposisyon, mga Liberal Party, mga civic rights, mga kung ano-ano pang grupo, dahil marami raw namamatay. Pero alam mo ba bayan, nagsagawa ng survey ang SWS, mukhang 4 sa 5 Pilipino gusto
yung madugong war on drugs ng Duterte government. Paano ba yan ngayon? Sa mga dilawan, paano naman ho yan? Hindi po ako nagsabi niyan. Ang nagsabi ho yan, yung mga Pilipino na sinurvey. Kung may reklamo ho kayo, tanungin nyo doon yung SWS. Pero kakausapin natin ang SWS. Tatanungin natin sila, paano? Kasi baka sabihin tayo lang nga nagsabi niyan. Hindi po. Survey ho yan Nasusulat na yan. Nakasulat na yan. At bago ho lahat, ito muna, bago tayo mag-commercial, yung ating ebanghelyo. Ayon sa, ano ba ito? Ikatlong aklat ni Duterte, versikulo 7, 19 hanggang 21, at ito ang nasasaad tungkol yan sa war on drugs. Basa, kapatid na engineer. I will destroy the drug industry in the Philippines. Not for us anymore, but at least yung mga anak, mga apo ninyo. Okay, At kung ayaw maniwala, abay nasasabi yan sa bagong tipan ni Duterte. Ang bagong tipan ni Duterte, 15, 19 hanggang 28. Basa, kapatid na Mariscotes. The drugs must be suppressed. It cannot be eliminated. For as long as the greed for money is there, the very corrosive effect of money has had an impact on our society. There are a lot of people, lives destroyed, using Ayan, marami po nakarinig ng mga salita ni Duterte na doktrinahan na sila, kaya nung masurvey sila, sumang-ayon. 4 out of 5. Yan dahil sa pagdudoktrina po ng mga kapatid natin, sina kapatid na Tom doon sa Visayas nagdoktrina, ito si kapatid na Randy dito sa Luzon, si kapatid na Miko dyan sa may project, dyan sa project 1 yata, project 2. Nagsalita si kapatid na si Sister Maiko doon sa Pasay, nagbigay ng mga pahayag ng mga doktrina. May abangan nyo po ang susunod na doktrina namin dito po sa gawing Cubao. Abangan ho ninyo dyan. Naghahanap pa po kami. Yung papayagan kami pwede magsalita. Alas 10:35, wag ho kayong bibitiw ba? Magbabalik pa po ang Tutok Erwin Tulfo. Walang katulad. Iba sa iba. San ka pa? Sabi ay, good morning, Reynan Ruanto at Ronnie Severo at Carlito Suelo, Ronald Batyon, magandang umaga. Jeanette Fernandez, good morning Hansel Lopez, good morning din. Ray Enovia, good morning. Chuzi, Alfred, Arlene Abrenica. Oy, Arlene, hello. Erolski Jos, good morning. LV, oh yes. Carlito Suelo, Jeanette Fernandez, JP Villaseran, and Junmo, good morning. Dustin Alcantara Ilagan, good morning. Thank you, AJ Talzen, Arlene Abrenica, Mel Basuan, Yan Musa Bakir, Mel Basuan, Sally Benavista, good morning. JP Villaseran, Adele, Floren Suba, Teresita Chitenden, Gerald Gabonfa, good morning Arlene, good morning. See you sir, September 27. Bakit? Uwi si Ma'am Arlene Abrenica. Mga ngampanya yata. O pwede ka ba sumama sa pagdodoktrina, Miss Arlene? Sasama natin sa pagdodoktrina ito. Elsie Balatong, good morning. Relly Elman, Wilfred McBride, Monien Jausian, Bacolonians, City of Smile, Grace Tintero, Oliver Susara. Good morning, Elsie, Relly Elman, May Calagwas, Manliklik, Emerson Arceo, Lily Rod, good morning Rose Sincere, Arlene Abrenica ulit, Jenshin Arellano, John Borgaili, Aleha Navarra, good morning. May Manliklik, okay. Drod Maripets, Lani Apid, Fia Cervanes, good morning, kumusta? Ay, yan ang sinasabi ko. MG na, Jemalaya, good morning.
From Penang, Malaysia, Lopez, RJ, kumusta dyan sa Malaysia, Sambales, Arlene, G. Planas, Soliman, Vilma, good morning din. Ramil De Paz, Marisa Madrigal, Raul Suangco. Ayun. Good morning, good morning. Tutok, Erwin Tulfo. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Good morning! Alright, tuloy-tuloy tayo, bayan. Philippine Standard Time, alas 10:38 na po ng umaga ng Lunes. Good morning! Okay, hindi na ho tayo magpapaligoy-ligoy pa dahil mamaya itong opisyal na ito ay magiging visit. Meron na naman mga press conference ito. At hahatakin na natin. Walang iba kundi si Secretary Harry Roque, ang tagapagsalita po ng Malacanang, tagapagsalita ng Pangulo. Magandang umaga, Secretary Harry Roque, sir. Magandang umaga, paring Erwin, at magandang umaga sa lahat ng nanonood at makikinig sa atin ngayon. Ay, naku po, tuwan-tuwa po ito mga Duterte loyalists at supporters dahil napatunayan na naman daw na suportado ng sambayanan ang war on drugs. Kahit na madugo itong sinasabi ng oposisyon ng mga civic rights kung sino-sino dyan, pero lumabas ng katotohanan ngayon. Muli, 4 out of 5 or 8 out of 10 Filipinos suportado ang war on drugs ng Pangulo. Ang reaksyon po ninyo, Secretary? Erwin, una-una sasabihin ko sa iyo na 6 na buwan ang nakalipas, nag-survey din kami, yan din ang naging resulta. 8 out of 10, 6 na buwan pa ang nakalipas na nagsasabi ng suportado ng mga Pilipino itong war on drugs. No? So ito po ay verification lang na talagang 8 sa 10 ay maligaya, happy sa war on drugs, kahit po maraming binabato kay Presidente na di umano mga patayan daw na wala namang ebidensya. No? Nagpapatunay po ito na hindi lang tama ang ginagawa ng Presidente, kung hindi suportado pa ng taong bayan yan. Dahil isa lang naman to sa 3 pangako na ginawa ng Presidente, labanan ng droga, laban ng korupsyon, at bigyan ng mas komportableng buhay ang lahat. Ang pangako po yata ng Pangulo mukhang na-extend ho yata dahil sinabi ho ng Pangulo, hindi niya alam na ganito pala kalala talaga ang droga natin na hanggang sa mga opisyal ng gobyerno, mga protektor, mga nasa Senado pa yung iba. Kaya humihingi siya ng few more years yata, sir, para talagang madurog na itong problema na ito. Ma-resolve ba, Secretary? Hindi naman natin binibigyan ng deadline ng Presidente. Right. Basta kung gaano ang kinakailangan panahon, ibinibigay natin sa kanya. At itong survey pong ito nagpapatunay na kahit gaano pang katagal abutin, suportado pa rin siya ng taong bayang Pilipino. Alright. Sir, maiba tayo, cambio tayo. Last weekend po, umami ng Pangulo na sumailalim siya sa endoscopy at saka yung isa pa pong exam ho yata, colonoscopy, sir, dahil pero sabi hata ng doktor, binigyan siya ng very clean health of the bill of health, sir. Yan naman pong mga ganyang pagsusuri, yan po ay dapat routine sa mga tao na in excess of 50 years old. No? Opo. So, ginawa lang po niya yan as part of routine exam. At nakikita nyo naman kung gano'ng kasiglang Presidente, lipat dito, lipat doon kapag may kalamidad. No? Ako po'y sumuko. Sumama ako sa kanya sa Cagayan, sumama ako sa Ilocos Norte, sumama ako sa Benguet. Pero hindi ko na pong nakuhang sumama sa Isabela at saka sa Cebu dahil pagod na po ako, mas bata ako kay Presidente, hindi ko alam kung saan kinukuha kanya enerhiya. So, nothing to worry, sir, doon sa mga supporters ng Pangulo. Sabi nga ni Secretary Bongo, tatapusin ng Pangulo ang kanyang termino hanggang 2022. Well, sa mga sumusuporta po kay Presidente, wala po kayong dapat walang dahilan para mag-worry sa kalusugan ng Presidente, sa mga kalaban ni Presidente, dream on and hope pa more. Sir, panghuli na lamang, kumustahin ko lang po yung mga supply ng bigas. Ano po ang report na sa inyo ni Secretary Manny Piñol? Nanumbalik na po ba, ika nga, at hindi na kailangan magrasyon? Dumating na po ba yung mga ini-expect nating ini-import ng NFA, Secretary? Well, hindi na lang po tayo umaasa ngayon sa NFA, umaasa rin po tayo ngayon sa Department of Trade and Industry, lalong-lalo na dun sa PITC. Dahil sila na po mag-aangkat ng 25% broken na maibibenta ng 27. Wala naman po talaga tayong problema pagdating sa commercial rice. So, dapat po yan. Pero ang hinahanap po ng tao yung 27. At ang mabuting balita po, 5 milyong
box ng at 27 kilos ang aangkatin na ng PITC at DTI. So hindi na po tayo aasa ngayon sa NFA. Pumasok na rin po sa eksena ang DTI para maibalik ang murang bigas sa merkado. Secretary Harry Roque, Presidential Spokesperson, maraming salamat sir. Magandang umaga, mabuhay po kayo, Sec. Magandang umaga po, maraming salamat po. Alright, dire-diretso tayo bayan. Nasa linya naman ang ating telepono ang direktor ng PNP NCR or ang hepe ng Metro Manila Police. Buong Metro Manila na ito. Siya yung big boss. Walang iba kundi si Director o General Guillermo Eleazar. Magandang umaga po, General Eleazar. Yes, magandang umaga, Erwin. Meron din sa mga nakikinig sa iyong programa. Alam mo sir, mukhang vindicated ang PNP dito. Yung sinasabing Oplan Tukhang na binatikos, binanatan, napunta pa sa Senado kung saan-saan na kwinestyon sa mga rally, pinagsisigawan, ginangaw-ngaw ng mga oposisyon, civic rights, kung sino-sino. Pero yung the survey tells us now na 4 out of 5 o 8 sa bawat 10 Pilipino gusto ang madugong war on drugs ng Pangulo. Ibig sabihin, pag nanlaban ka, sorry ka. Kung sumurrender ka, okay ka. So, parang vindicated po rito ang mga otoridad natin. Do you agree, Director Eleazar, sir? Yes, totoo yun, Erwin. Actually, yun din sinabi ng ating Chief PNP na si General Oscar Alpayalde. Kaya nga, talagang tinuloy niya yung intensified campaign natin against illegal drugs. At dito lang sa Metro Manila, Erwin, di ba nababanggit natin na itong for the past 2 years, itong first 2 years ng ating present administration, yung krimen na naganap, kung ikukumpara natin doon sa last 2 years of previous administration, bumaba ng 49%. At itong for the first 8 months naman, January to August of this year, kung ikukumpara mo doon sa 8 months in last year, bumaba naman ng 20%. So talaga nagpapatunay yun na itong ating focus on our campaign against illegal drugs is naging matagumpay tayo dahil nakakatulong sa peace and order natin. Ramdam din yata ng mga kababayan natin, sir, na pag umuwi pa rin yata sila paggabi, makakauwi pa rin sila, lalo na yung mga magulang, may mga anak na babae, na mga nag-estudyante, nag-aaral o nagtatrabaho, na kapag umuwi at dumaan sa mga bangketa, makakauwi pa rin ng safe. Parang ganun pa rin ang pakiramdam ng mga kababayan natin, Director Eleazar. Yes, yan din naman ang sinabi nung huling survey din na kung ano nararamdaman ating kababayan, and they feel safer now than before. So talagang tumutugma lahat yun, Erwin. At tayo naman, kahit anong batikos na narinig natin, itutuloy natin yung ating kampanya. At ito nga, sinabi ng ating Chief PNP, sa pagsasagawa natin ito, nararapat lamang din, nakasabay nun yung ating pagsunod sa rule of law at yung protection ng human rights. Ando pa rin tayo. Hindi natin babaliin yun para ipakita natin sa ating mga kababayan na talagang ginagawa na ito para sa kapakanan ng ating kapay. And I believe that. Yung wala pong humpay na paalala ninyo sa mga kapulisan ninyo na huwag umabuso dahil over the weekend lang nahuli yata yung Chief of Police ng Bukawi, Bulacan na nangungutong, kinutongan yata yung isang drug lord o drug dealer at hinuli ninyo at na-entrap nga, General Eleazar. Yes, totoo yan. At before that naman, meron naman tayo sa Caloocan din nahuli naman na isang nagbabantay, jailer, na humingi pa ng 6,000 para makausap yung mga kasi. Pero ang point natin dito, Erwin, malaking kaso, maliit na kaso, basta katiwalian o pang-abuso ng ating kapulisan, hindi po natin palalampasin. At para bigyan natin ng, dapat we deserve the trust of the trust and confidence ng ating mga kababayan. Kaya para maging epektibo tayo sa ating kampanya, ay dapat talaga pwede tayong pagtiwalaan. At yun ang sinusunod po ng leadership ng ating PNP. Hindi naman po ba nahihirapan ang pamunuan ng PNP na timbangin? Ika nga, syempre, yung paghabol ninyo sa mga drug lord, itong pagtuldok sa problema sa droga at krimen, and at the same time, may mga ilang mga tiwali kayo mga tauhan, yung talagang yung kailangan hong timbangin yata, General. Mukhang hindi naman kayo nahihirapan dyan. Yes, kailangan gawin natin na, Erwin, actually, malaking challenge sa atin to. Pero kung titingnan natin, doon sa assumption speech ng ating Chief PNP nung kanya pag-upo, ay ang talaga lang sinabi niya, ang tutok niya is intensified campaign against illegal drugs and internal cleansing. Kaya talaga dapat pagsabay natin. At ako nga, natutuwa kami kasamang Erwin kasi doon sa last na Police Service Anniversary sa Camp Rame sa buong PNP, ang NCRPO was awarded itong special awards for those two categories. Yung ating notable accomplishment
dito po sa illegal drugs at pati na rin po yung sa imperial cleansing. Kaya tama po, ito yung nagpapatunay lamang na itong sinimula natin si PNP na sinusundan naman natin, nasa tama po tayong track na ginagawa dito po sa Metro Manila. At saka, ano ko pakiramdam ninyo? Parang naniniwala ang taong bayan sa inyo kasi yung mga kalaban, di ba, oposisyon sa mga rally, mga civic rights, sinasabi, maniwala kami nanlaban, hindi nanlaban yan. Pero dito sa survey, mukhang alam pakialam ng tao whether nanlaban sila o hindi. Basta ang ma-resolba yung yung problema natin sa droga. Mukhang pinaniniwalaan ng tao yung police na sinasabi ng police, nanlaban yan kaya napilitan na upakan ng mga pulis yan. Mukhang kinakatigan ng sambayanan ang PNP natin, General. Well, iba rin gano'n interpretasyon, Erwin. Pero para sa akin po, iisa naman po niya ng ating ng PNP tukol dyan na Correct. talagang we have to do it properly. Tama. Yun sinasabi ng Presidente na yung kanyang sinasabi, yung sinasabing papatayin itong mga suspect, siyempre papatayin yun kung kami ang mamatay, kung hindi namin gagawin yun. Correct, So, correct. it's about self-defense. At ang bottom line po, ay kung meron pong reklamo at meron ebidensya, kung ang pagkamalabing sa ating kapulisan, handa po natin harapin yan at hindi po natin totolerate yan. Alright, so ito na po, nararamdaman na natin yung sinasabi ng SONA ng Pangulo na mas magiging intensified pa, mas matindi pa, mas mapangil pa yung war on drugs ngayon ng gobyerno. Matapos niyang masabi yan nung nakaraang SONA, General. Tama yun, dapat tayo mag-double time kasi mahigit 2 taon na tayo pero malayo pa yung ating dapat puntahan. Pero along the way, nakita natin yung improvement na nag-effect nito sa prison order natin. Kaya tama ito, ituloy-tuloy natin hanggang sa matapos po natin ito. At hinihikayat po natin ang ating mga kababayan. Tulungan niyo po kami. Hindi namin kaya ito mag-isa. Kailangan po tulong ng buong sabayan. Director Guillermo Eleazar ng PNP-NCR, maraming salamat po. Magandang umaga, General, sir. Walang anuman po. Maraming salamat din po sa inyo. Magandang umaga po magbuhay po tayo. Ay tawagan nga yung SWS. Tanong natin, oo. Ayan ho, yung lumalabas sa survey bayan. Hindi po yan Hindi po yan sabi ni Erwin Tulfo, sabi po yan ng Social Weather Station. Matapos po magtanong-tanong sila sa mga kababayan natin. At ayan nga ho, resulta. 4 sa bawat 5 natanungan nila mga kababayan natin, mukhang ang sampling yata 1,200. So 4 sa natatanungan nila, sa 5 tao, ang sagot, gusto namin ng war on drugs. Ipagpatuloy lang ng Pangulo. Ngayon po yung sagot, Hindi po ako may sagot yan, Lalong hindi ang SWS. Ang sagot yan doon sa mga katanungan nila. Nasang-ayon sila sa war on drugs, ng Pangulong Duterte. Kahit maduguho yan, kahit marahaso dyan, take note, mga dilawan, mga mga civic rights, nagsalita na ang taong bayan. Ayan ang sinasabi natin. Hindi po ang gobyerno ang sabi lang yan, hindi po pulis. Ayan na mismo, sa harapan ho na ninyo. Ay kung gusto ninyo, total, lahat naman tayo, naka-Facebook na ngayon, may mga social media, i-research ho ninyo. Ayan talaga ang nasasaad, na sinasabi ng survey, doon sa 5 tinatanong ng mga, sa bawat 5 katao, tatanungin ng SWS, sa ngayon ka ba doon sa kampanya ng Pangulo sa war on drugs? Yung 4 sabi, sangayon na sangayon. Isa lang ang nagsasabing hindi. Or may nagsasabing, hindi ko alam Kung hindi ko pa napag-isipan yan. Yung 9% yon. Pero yung 12% o 13% sabi, ayaw namin. Pero 78% sabi gusto. Or 80%. Wala ka na magagawa. Tanggapin mo na lang ang masaklap na katotohanan, Kayo dyan, mga dilaw, puti, itim, Lalo na yung mga dilaw. Ikulan nyo na lang sarili nyo para pumuti na kayo. Tanggapin nyo na lang. Ano magagawa ho natin? Yun talaga yung sinisigaw, Yun ang sinisigaw ng mga kababayan natin. Buti nga, meron no tayong survey para magkaalaman. At tama ito, 6 months ago, ganun din pala. 6 na buwan na nakakaraan, yan, nagsagawa rin, noong December yata yan, o November, ang sabi rin, ang sabi ng survey, sangayon sila. Ngayon na naman ito. So kahit every 6 months magpa-survey, kahit sino kayo dyan, gobyerno, kung sino man kayo dyan, kalaban, dilawan, simbahan,
yan at yan pa rin nasasabihin ng tao kasi malalaman mo, pag ayaw na ng tao, mga tao lalabas na sa kalsada. Di mo mapansinin ho ninyo. O example na lamang yung rally sa Luneta noong September 21. Pinagbigyan. Nilangaw. Diyos ko po, nung umuhilang ang matching, nagsitakbuhan na. Maraming araw na lugi na pagador doon. Hindi nagbayad ng tigti 300 doon sa mga anti-Duterte, 300 na takbuhan na sila. Matapos daw, sabi ko, sana pumunta yung grupo ng mga tiga-Bitas Tondo, nasaan na? Umuwi na, sir. Anak, bakit? Umuulan. Ambon pa lang naibigay na yung 300 nila. Maraming na 1, 2, 3, kaya marami hong nagalit na mga pagador, na mga financier. O yung grupo nang sa Payatas, nasaan na? Umalis na, sir, kasi matraffic na, baka bumaha. Nabigyan na ng 300, anak ng buwisit, anak ng palaka. Yan ang magagawa natin. Yun talaga hong totoo dyan. Marami yung naistapa na mga pagador. Ang tawag namin yung pagador. Yung mga gigilid-gilid doon sa likod ng mga jeep. Tapos may mga, kaya magtataka ka, pansinin mo, pumunta ka sa mga anti-Duterte o anti-government rally. Pagkatapos ng rally, nandun sila nakapila, inaabutan ng tigti 300. Ang mali ng mga pagador, binayaran nila na maaga. Kasi ayaw nang pumayag ng mga ralista. Kasi nawa 1, 2, 3 daw. Sabi, pangako, 500, tapos 150 lang. Yung kay Trillanes, sabi. Kaya yun, yung isang kasama namin, sinigaw, Duterte. Imbis sa Trillanes. Kasi nga, 500 ang pangako, 150 ang binigay. Hindi na, bumalik. O kaya nga nagsiguro na itong mga ralista. Tapos sabi, narinig namin kay Tulpo, 300 palang bagayan, bakit 150 lang? O kaya napilitan, binigay ng 300. Kaso mga, nung umambon, nagsitakbuhan. Nawala. Ano gagawin natin? Ayun naman talaga. Yun ho ang totoo dyan. Hindi ho ako gumagawa ng kwento. Speaking of Trillanes, pang 20 days na po ni Senador Trillanes sa loob ng Senado. Malapit na mag-isang buwan. Kung tutusin, siya po ang pinakamatagal na tao na nanirahan dyan sa Senado. Ay, wala pa. Sige, sinong senador na nanirahan dyan ng sobra mag-isang buwan? Siya pa lang sa history, simula nang mauso yung Senado, siya pa lang ang tao at tumira ng umabot ng 20 araw. Nakaw! Hindi yan nagawa nila kung sino-sino dyan. Siya pa lang ang senador sa history ng Senado, ang ginawang bahay ang Senado. Wow! Kapal na mukha mo, men! Totoo naman yon. 20 days na. 20 days na po. Congratulations, Senador Trillanes. Palakpakan dyan. At ikay nakatagal dyan sa Senado ng 20 araw. Good job. Good job. Wala ba tayong music Congratulations. Yan gano'n yung patugtugan. Yan. Aha. Ay, congratulations, Senador Antonio Trillanes, sa umabot ka na po ng 20 araw dyan sa Senado. Bibigyan ka namin ng jacket. At papadalang ka namin dyan ng 2-piece chicken. Congrats, ha? Ikaw pa lang ang kauna-unahang mambabatas na tumagal dyan sa loob ng Senado. Wow! Kapal na mukha mo, men! As a matter of fact, mukhang lalagpasan niya pa yung pagkakulong ni Captain Paeldon. Di ba nakulong si Paeldon doon? Mukhang lalagpasan ni Trillanes. Ay, congratulations, Senador Trillanes. Good job, ha? Aba, dapat bigyan ng award dito. Yan, 20 days na Congratulations. 20 days na ba yan? Kaya siya na ang pinakamatagal na mambabatas na nagtago sa loob ng Senado. Congrats! Magpagawa nga kayo ng plaque dyan, Miko. Tanong mo kung magkano. Ilagay natin, congratulations. Ha? From Tutok Erwin Tulfo, this plaque is given to Senator Trillanes for a job well done, for hiding in the Senate, for the longest time. Given this day of 24
24 of September 2019. 2019. 2018. Sign, Erwin Tulfo. Bigyan natin ng gamitin natin yung piso para kay Trillanes. Yun, pwede natin hugutin. Magkano yung 250 lang yata. Padala natin yung Padala natin yung yung plaque Abay, anong magagalit? Ba't siya magagalit? Ipapadala lang natin ang plaque. Walang taong nagagalit pag pinadala ng plaque. Ano ba? Bakit siya? Sa atin, wala namang masama. Ikaw ba, pag pinadala ka ng plaque, magagalit ka? Hindi naman kabastusan ang isusulat doon. Sasabihin natin, congratulations sa pamamamalagi mo dyan sa Senado ng 20 araw. Ikaw pa lang ang unang Pilipino na tumagal dyan sa loob ng Senado ng ganyang katagal. Congratulations. Kandila sa bulaklak. Hindi, patay naman yun. Laki lang, ingot. Ano ba naman kandila at saka bulaklak? 20 days. Kalahin mo 20 days na pala itong mama na ito. Diyos ko po. 20. Kaya nga, congratulations. Tapos, meron, ito yung sinasabi. Tapos, magmamansari tayo. Abangan natin. Pag 30 days, happy mansari. Senator, malapit na tayo. Senator Trillanes, magmansari. Tapos, second mansari. Third mansari. O, syempre, parang mga magkasintahan lang. Alas 10:59, bayan. October 4. Ayun, October 4 po ang first mansari ni Senador Trillanes sa pagtatago sa Senado. Happy mansari, Senador Trillanes. Ano yung gagawin natin? Ito naman yung September 4, October 4. At ang makikibati sa kanya, DOJ, ang Makati Regional Trial Court, binabati ka namin at kami sa Tutok Erwin Tulfo, congratulations. Happy mansari sa pagtatago mo dyan sa Senado. Para sa alas 11, bayan, wag ko kayong bibitaw. Magbabalik pa po ang Tutok Erwin Tulfo. Walang katulad. Iba sa iba. San ka? Isa lang yung bulaklak. Pwede 40 days. Layak. Sabi na SWS, Okay. Als Asia tayo, tsaka si Professor Umali na. Nagpapatalas ng memorya at mabisang para lumakas ang inyong immune system o bilang ng James 5-in-1 Coffee Mix. Sa lasa at bango ng aroma, tiyak magugustuhan niya. Mag-James 5-in-1 Coffee Mix ka na. Ang kape kakaiba sa lahat, basta kape ang pag-uusapan. Siyempre, hanapin ang magtatak. James, tandaan, mag-James 5-in-1 Coffee Mix ka na. JC Tan, good morning, and Vin Cruz. Sabi Zainab, dapat yan, Soto kasuhan din. Easy. Ana Marie Michelle Tebes Jr. Good morning. Jinky Kikuchi, Chuzi Alfred. Happy Mansari puting itlog. Easy. Happy Mansari puting itlog. Ay, may kuwan ba? May briefing? 17-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula 11:30 or Vehicles with 3 years free PMS and 5-year warranty. Dealers offer $49,000 low down payment for selected variants. Visit Sang. Nako, sinabi mo pa, Pampuan Mary Jane. Breaking the record talaga siya. Walang tatalo kay Senador Trillanes. Alin? Dennis Ibay. Nakahanda na isang galong basilin kay Trillanes. Easy, Dennis Ibay. Easy lang. Junior Etibor. Rina Cortez. Zainab Demba. Thank you. Zainab Dema. Vilma Wallace. Good morning from Virginia. Shell Lane. Good morning. Berna Bernardo. Ayun, 40 days padala ng bulaklak sa kanya. Ayun, okay. Yes, tama. Yun ang sinasabi ng engineer. Pag 40 days na, 40 days, actually, parang first month sa rin at saka 10 days, 40 days. Tapos, 1 year babang luksa.
Ay, okay. Sa bahay sa FC Home Center ka na. Umorder. Meron na rin installment through Aeon at Yung Senate ba ang jowa ni Trillanes? Ayun na nga yun. Ano pa ba? Oy. At may pakain tayo pag Mansari. Hindi, ano sir, pabiskwit lang po sa pakape. Pabiskwit, pakape. Mansari. Tama. Ha? Hoy, baguhin natin ito ulit yung tough mama ko, na, Maiko. Maano yung tunog sir? Pangit ito. Parang tayo. Tulog yung pinanong. Oh, tsaka parang naka-endoscopy tayo. Parang Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Good morning! Alright! Eyo na mga suggestion, bayan. Ang suggestion daw, after ng 10 days, after ng first monthsary, 40 days daw, i-celebrate. Pagpakain daw ng mga bulak biskwit at saka kape, sabi. Oh, sandali lang. Nasa linya, balikan natin yan mamaya bayan. Dito muna tayo sa Pulse Asia 2019 Senatorial Survey. Nasa linya po ng aming telepono si Dr. Ana Marie Tabunda, ang Research Director po ng Pulse Asia. Magandang umaga po, Dr. Tabunda, ma'am. Magandang umaga po sa inyo, Erwin, at sa inyong mga tagapakinig. Opo, live po tayo sa Radyo Pilipinas and of course sa Facebook. Ma'am, tanong ko lang, parang itong survey ho ninyo, parang yung 1 to 5, puro mga babae, 1 to 4 talaga, at saka mga either kung a current senator or dating senador, yung mga pumasok karamihan sa inyong survey. Ano ang basa nyo rito, ma'am? Bakit kaya? Tingin ko po, epekto po yung babae nila dahil parang boto ng babae. Pareho yung medyo nag-iba lang yung lagi si Po, nag-iiba yung pwesto ng tatlo. Tapos, katunayan pala, parehong top 5. Sara po yung, Duterte po yung panglima. Ang sa tingin po, ang dahilan dito po ay may problema po yung mga, talagang dahil may re-electionist. No? Sa mga babae, lahat ng re-electionist nasa top 5. Sa mga lalaki, ang mga re-electionist nasa top 18. Meron ho kasing mga problema yung re-electionist po. Halimbawa po, si J.B. Ejercito. Hindi magamit yung Estrada dahil tumatakbo si Jinggoy. Si Pam naman po, nasama po namin si Chris dito sa listahan na to. Parang nahati bottom nila. Si Coco Pimentel naman po, hindi rin naman siya talaga po umabot noon sa top 6. Ang talagang umapasok lang po sa top 6 na lalaki po si Sani Angara. Si Coco Pimentel naman po, nag-slide. Lahat po ng associated with the Duterte administration, nag-slide po ang voter preference sa survey na to. Except for one, yung isa po hindi associated pero nag-slide. Ano kayang reason bakit nag-slide, ma'am? What is happening here? Na-analyze niyo na po ba? Hindi pa? Medyo hindi pa ho ganun kalalim ang pag-analisa ko, pero ang nababasa ko po talaga ang kinagagalit po ay yung presyo ng bigas at saka inflation po. Ang inflation naman po, ang malaking bagay dyan ay yung presyo ng bigas. So, yun po ang basa ko. So, kahit ito pong bumaba sa ang mga voter preference. Right. Ang dati po, ang average number ng binoboto nila 9. Ngayon 9 pa rin. Pero po yung median po, dati 12. Ngayon po 11 names na lang. Meaning kalahati ng tao noon, at least kalahati noon may 12 names. Ngayon at least kalahati at 11 names na lang po. Nababawasan yung sinasamang pangalan. Pero napansin ko rin na Doktora Tabunda, yung mga liberal parang hindi pumasok except for Mar Rojas sa number 12, ma'am. Bakit kaya? Nako. Ma'am? Hello? Tawagin niyo ulit si Doktora Tabunda, nawawala eh. Yung tanong ko sana, okay, nag-slide, alright, yung mga supporters ng Pangulo, pero ang tanong natin, bakit gayon pa man, dapat pumasok yung supporters ng liberal. Pero walang pumasok eh. Ang Mar Rojas lang, malayo-layo pa.
Si number 12, si dating Senador Mar Rojas ang pumasok pang 12. Pero si Bam na re-election is wala. Si Chris Aquino allows din. Oo. Ito yung top 12 bayan Number 1, Grace po. Number 2, Cynthia Villar. 3, Pia Cayetano. 4, Nancy Binay. 5, Sara Duterte. Ito talaga consistent. Ito si Madam Sara. Sani Angara, number 6. Jingo Estrada, number 7. Amy Marcos, number 8. Coco Pimentel, number 9. Lito Lapid, 10. Sergio Osmeña, 11. Mar Rojas, 12. Pang 13, si Robin Padilla. Pang 14, si Bong Revilla, Oy, bayan, ayun, inaantay nilang resolusyon ni Bong Revilla. Balikan natin si Ma'am Tabunda. Ma'am, so, nag-slide niya yung mga support sa Duterte, pero wala rin ako nakitang significant na pumalit sa kanila ay supporters o mga taga-liberal. Si dating Senador Mar Rojas lang po, pumasok sa top 12, Ma'am Dr. Tabunda. Opo. So, katunayan po, yung litaw po ni former Senator sa top 12, hindi dahil umangat siya, kung hindi dahil nga bumaba yung mga nung halimbawa po. Wala talaga. Masama signal. Oo. Again. One more time. One more time, Michelle. Ayan Michelle na yung tawag ko sa'yo. Dapat maganda na yung signal. Alright, ayun lang, hindi natin makubagets yung, hindi naman daw talaga tumaas. Ang problema, bumaba yung mga kwanso. Umangat siya. Parang ganun. Parang in every action, there's reaction. Ayan, ma'am, mapasensya na kayo, ma'am. Talaga itong, siguro di pa kami nakapagbayad ng kuryente. Kuryente, telepono. Kaya medyo nawawala-wala. Baka paalala na sa amin ng PLDT. Pero mabilisan lang, ma'am. Bakit po napasok si Mar Rojas kung nag-slide yung mga supporters ni Pangulong Duterte, pero pumasok si Mar Rojas, pero hindi ganun significant naman na pumalit yung mga LP. Wala pa nga. Sila Bam Aquino, Chris Aquino, hindi napasok. Sila Alejano, hindi napasok. Yung kay Bam po, nagka-problema tayo lang sa Pero yung kaya sa nilita dahil Okay. Alright, ma'am, pasensya na ho kayo. Tatawagan ho namin kayo. Talagang napuputol ho kayo, ma'am. Tawagan ho namin kayo within the next few minutes. Thank you. But anyway, thank you po for your time. Dr. Ana Marie Tabunda, thank you po. Research Director ng Pulse Asia Bayan. So yun, yan po yung latest ng Pulse Asia. Ito raw, ginawa itong service September 1 to September 7. At ito nga po ang lumabas. So, puro kababaihan. Ang tanong ko sana, pangalawang tanong ko dyan, gumagana na ba yung tinatawag na women power? Siyempre, yung maboto nito mga kababaihan. Yung maraming mga natanong siguro nila, mga kababaihan. At, pero ang tanong natin, gayon pa man, okay, bakit parang totoo rin yung sinasabi ng mga Duterte supporters? Huwag na natin pabalikin sa Senado ang mga liberal. O tingnan mo, walang napasok. Except for Mar Rojas. Pero may paliwanag po si Dr. Tabunda kung paano napasok si Mar Rojas. Tama, kung paano napasok si Mar Rojas dahil nag-slide daw yung iba. So, ibig sabihin, yung in effect, bumaba ito, tumaas ito, parang tubig, di ba? Ayun yung nangyari daw. Pero ang tanungan natin, di ba, sabi ng karamihan ng mga sabi ho ninyo, mga supporters ng Duterte, huwag nang pabalikin sa pwesto ang mga liberal. O ayan, wala nga nang pasok si Mar Rojas na nanganganib pa. Dahil ang nakabuntot sa kanya, si Robin Padilla, pang number 13. Nalalagay sa alanganin. Wala nga pumasok. Tawagan natin si Dean Antonio Sumali, political analyst ng PUP, kung anong basa nila rito. Bakit ganun? So, nagkakatotoo yung sinasabi ng mga Duterte followers. Huwag nating ibalik sa Senado ang mga liberal. Mukhang totoo yata. Dean Antonio Sumali, political analyst ng PUP. Magandang umaga. Magandang umaga, kasamang Erwin.
Nabasa mo na ba itong senatorial survey ng Pulse Asia yung September 1 to 7? Nakakita mo na? Opo, may mga binanggit na pong mga nangunguna. Pero ang nakapagtataka, mukhang nagkakatotoo yung sinasabi ng mga Duterte followers na wag na nating ipabalikin sa Senado ang mga liberal. Makino, wala yung mga sila Gary Alejano na nagpaplano, nagbabalak, yung mga rekomendado, yung mga nasa lineup ng liberal, hindi pumasok. Tangtanging pumasok lamang ay si Mar Rojas, pero pang number 12 at nangangani pang madislodge ni Robin Padilla na nasa likuran niya lang, Dean Antonios. Opo, at nagpapakita ito dun sa patuloy na suporta po ng publiko sa presidente. Aha. So, ang ibig sabihin ho nito, sir, totoo yung mga sinasabi. Malakas pa rin yung suporta sa Pangulo. Pag sinabi nilang hindi, hindi. Opo, gaya po nung mga resulta rin sa mga survey dun sa kampanya laban sa illegal na droga. Sa war on drugs. Opo, yung kampanya ng administrasyon na patuloy pa ring suportado ng mga mamamayan. So yung nakikita natin sa mga telebisyon, mga dyaryo na nagngangaw-ngaw na rally dito, rally doon, na dumadami raw ang supporters, nawawala na suporta ang administrasyon. Hindi totoo. Basing on these surveys, yung survey ng War on Drugs na 4 in every 5 Pilipino gusto yung kahit marahas, madugo yung War on Drugs ng Pangulo, gusto nila. Ito namang sa Pulse Asia Senatorial, walang pumapasok na liberal, kundi si Rojas na pang number 12 pa at nangangani pang malaglag, Dean Antonio sumali. Opo, kung gaganap ang eleksyon ngayong mga panahon ay makikita po na may suporta rin po yung mga kasama ng Pangulong may suporta sa kanyang agenda sa gobyerno. At isa rin po dyan ay makikita natin sa mga mamamayan na ang talagang tinitingnan nila yung resulta ng pamamahala. Na siyang pinangahawakan ng presidente sa kanyang patuloy na pagtupad sa kanyang mga pangako. So you're saying, Dean na Umali, natutuwa yung mga tao hindi bumibitaw, as a matter of fact. Basing kung pagbabasihan ng mga survey nito, itong War on Drugs, itong Pulse Asia, yung senatorial na sabi nila, wag na papasukin. Napabasa ko sa Facebook ko lagi, siguro na mamonitor mo rin. Wag na ibalik sa Senado, wag nang papwestuhin, wag na papormahin ang liberal. Mukhang totoo nga, yung mukhang may lakas talaga itong grupo na ito na mga supporters ng Pangulo. Opo, at yan ang nakakagulat po. Wala po ako maalaalang Pangulo na malapit na yung midterm elections. Normally po, pag sa panahon ngayon, bumababa na po ang popularidad ng Pangulo. Ay halal. Oo. Subalit, malapit na nga po ang kalagitnaan ng termino ng ating presidente. Makikita natin po na yung mga sumusuporta sa kanya ang sinusuportahan din ng mga mamamayan. Oo. So, talagang nakapagtataka, sir? Ay, kasamang Erwin, kasi maaring ito ay masasabi nating hindi kasing taas nung naunang mga panahon ng panunukulan ng presidente, pero napakataas pa rin po kung titingnan po natin sa kabila ng mabibigat na problema ngayon ng ating lipunan. Sir, ano pa ang dapat gawin ng Pangulo, para hindi mag-slide ito, hindi mabawasan? I mean, may parang walang ka-effort. Hindi naman kagaya ng ilang mga nakita natin, ilang Pangulo, mga past administration. Itong Pangulo na ito, ginagawa lang trabaho, hindi wala ng forma, walang keme, pero nandoon pa rin. So, may kailangan pa bang gawin ng Pangulo o dire-diretsuhin niya lang yung ginagawa niya, gawin niya lang yung ginagawa niya, sir? At Tama hindi, po. Tama po, kasamang Erwin. Hindi naman madali yung kailangan niyang lutasing mga problema sa ating bayan. At hindi pa sapat yung panahon para yan ay matugunan agad. Kung kaya po bibigyan pa natin ng panahon ng presidente na gampanan ng kanyang trabaho. At makikita naman po na sinasangayunan siya ng mga mamamayan na marami po rin po ang naniniwala sa kanya. Sir, nakausap din ho namin ng research director ng Pulse Asia,
ang binigay niya na reason, sabi ko, bakit karamihan babae yung top 5? Pagkatapos yung mga supporters ng Duterte parang hindi pumasok, bagamat pumasok, pero wala namang pumasok ng mga liberal. Ang sabi niyang ganon, maaaring na sa mga inflation, sa pagtaas ng mga bilihin, kaya yung hindi talaga pumasok yung mga main supporters ni Pangulong Duterte. Pero ang tanong ko sa kanya, hindi rin pumasok ang mga liberal. Di ba? Liberal ang una nagngangaw-ngaw rito. Sila Frank Trilon, Kiko Pangilinan, Bam Aquino. Hindi rin naman sila nakapasok, Dean Antonius. Anong masasabi niyo rito? Opo, at yan din po yung magiging challenge ng oposisyon na sila yung makakuha ng suporta sa nalalabing panahon. Na kung saan ay ito ituturing na kasamang Erwin yung eleksyon sa susunod na taon, parang report card. Pagdating sa paghatol ng mga botante sa mga nagawa ng kasalukuyang administrasyon. At napakahalaga po niyan kung kaya't ang resulta po niyan ay talagang dapat nating bantayan at obserbahan. Doon sa war on drugs, nakapagtataka Profesora Umali ay din umali na hindi ba sigaw na simbahan, lahat, mga civic rights, mga mambabatas, international community. Anong reason? Parang it's gaining more popularity and support mula sa taong bayan. When in fact, dapat kabaligtaran niyan. May pumasok na mga international human rights, blah, blah, blah. Pero hindi gumagana at hindi kinakatigan ng tao bagkus sa sinusuporta ng tao itong madugong war on drugs ng gobyerno. Bakit kaya, Dean Umali? Nakita natin kasi kasamang Erwin yung determinasyon ng presidente na sugpuin talaga itong napakalubhang krisis ng ating lipunan. Apo. Na kung saan ay ang mga tao ay naniniwala sa resulta ng kagiat na at desididong pamamahala ng presidente. Kung kaya po mukhang imbis na ang mga tao ay mabawasan ang kanyang paniniwala sa Pangulo, ito pa mukha ang nagiging dahilan na kung saan hindi nagiging malaking dahilan na bumaba yung pagtingin ng mga tao sa presidente, lalong-lalo na dito sa kanyang kampanya na pinangako niya talaga simulat sa pulpa nang siya ay tumakbo bilang presidente. Nadagdagan pa yata dyan yung kanilang pagmamahal sa Pangulo ditong pagtama ng Ompong na nandyan pa yung buntot ni Ompong lumilipad na ang Pangulo at pumapanik na doon sa Itogon Benguet na hindi nagagawa nung nakaraang administrasyon. Yung nakaraang administrasyon, pag may araw na at wala ng baha at saka dumarating, pero itong mamang ito, kwento nga ni Bongo, kwento ni Secretary Piñol, napakadilim ng ulap, gustong pasukin yung ulap para makalapag lang sa Benguet. Tapos nagbaylan nila kahit napakadelikado at maambos. Walang pakialam para marating lang dahil nakapangako siya na darating siya ng araw na yon sa mga biktima. So, do you think lalo pang nadadagdagan ngayong pagmamahal ng tao dahil sa nakikita nilang ginagawa ng Pangulo nila? Talagang pinapakita po ng presidente ang kanyang pagiging ama ng ating mga mamamayan na talagang siya ay desidido na tuparin ang kanyang mga pangako at maaasahan mo siya pagka siya ay nagbigay ng kanyang balak lalong-lalo na sa panahon ng pangangailangan na kailangan siya ng mga mamamayan. All right. Maraming salamat sa iyo, Dean Antonius Umali ng Polytechnic University of the Philippines. Magandang umaga, mabuhay po kayo, sir. Mabuhay po kayo, kasamang Erwin. Narinig ho ninyo si Dean Antonius Umali, political analyst po yan. At the same time, siya po yung Dean ng College of Political Science ng PUP. Si Dean Antonius Umali. Ayun na nga ho eh. Hindi na ho natin kailangan magsalita. Hindi na ninyo kailangan magsalita kayong mga supporters sa Duterte. Ayan na yung survey. Pag natanong kayo, walang keme. Hindi nga nagrarally, tahimik lang. Maingay sa social media. Pero pag kinakailangan ilabas yung bugso ng damdamin, na ilalabas. So, ayan na nga yung resulta dyan. O ewan ko pa, paano pa. Hindi naman pwede nating sabihin ng mga dilawan dyan, ng mga oposisyon, ng mga kung sino-sino dyan, civic rights na bayaran yan. Survey yan.
kung saan-saan sinorbe yan. Hindi naman pwedeng binayaran yan. Ano binayaran? Sinorbe yan. At alam nyo naman yung survey, mula apari hanggang hulo. Nagsusurvey yan. Ganun lang talaga yung Diyos, Mariusip. Hindi naman po pwedeng kung saan-saan lang na sasabihin yung bayaran. Yung bayaran, yung rally nung Biyernes. Nung umula, nagsitakbuhan. Marami pong nalugi doon. Maniwala kayo, maraming mga naluging dilawan, mga civic rights nalugi. May pahanda-handa pa sila ng mga stage magko-concert. Walang pumunta. Nilangaw. Tiniklop ka agad. Nandun pa sila sa gitna ng Roas Boulevard. Talang nangyari. Ang mga mga hiho, deputo, anak ng siopaw. Nagka-traffic tuloy ako. Dahil sa katarantaduhan nila. Anak ng puso. Wala naman nag-attend. Marami nakasimangot yung isa doon, nakakulay dilaw. No to Duterte, sabi ng t-shirt niya. Anak nagsisigaw. Nasaan na si ganun to? Nasaan yung grupo mo? Sinisigawan niya yung isang tao. Sir, umalis na po eh. Ano ba yan? Matapos mabigay ng bayad, silayas na kayo. Mahiya naman kayo. Wala akong magagawa, sir, sabi. Matapos mabigay yung pera ninyo, nagsilayas na kayo. Tawa ako ng tawa. Sabi ko, loko. Nagaba ka. Napahiya ka, no? Napahiya talaga. Paano? Kinontrata lang pala yung mag-attend para sa anti-Duterte. Nung maibigay yung pera, nagsitakbuhan, nagalit na galit siya. Nakalagay, no to diktador. Ay, maya-maya, nagwawala na traffic. Doon ako hindi na siguro alam yung sasakyan ko. Naririnig ko, nagwawala doon sa gilid. Nasaan na yung grupo mo? Siguro, leader yun. Nasaan na yung grupo mo? Ba't nawagsiwala? Mulan po eh. Anak ng, ganun ba kayo, ha? Ganon? Mataas mabigay yung pera, sitakbuhan na kayo? Ay, ganun talaga, bossing. Wala tayong magagawa. Pera-pera lang yan. Nag-arkila kayo ng mga pipitsugin. Tignan mo yung ginawa ninyo. Doon kay Trillanes. Nag-practice pa. Trillanes. Duterte naman yung sagot ng isa. Anong gagawin natin? Totoo naman. Oras, alas 11:25. Diyan lang kayo, bayan. Magbabalik pa po ang Tutok Erwin Tulfo. Walang katulad. Iba sa iba. San ka pa? Hindi, kasi ayaw ng kan. Dahil baka mabuko. Sabot muna. Dahil baka mabukulan. Tough Mama! Basta home and kitchen appliances. Tough Mama! Magaan ang buhay with Tough Mama! Tough Mama! Masayang... After ng polis yung interview na galing PMC. Ano yan? Mr. Hernandez, President of Municipal Agricultural Education Staff. Para saan yan? Alam ba, sabi mo ang tanong. Anong ang kumpanya? Ano siya, yung parang sa kuryente. Si Meralco. Ito yung sinasabi si Meralco ito. Yun yung Meralco. Meron ka dyan sa... Totoo yung sa telepono. Okay. Sarap sa lasa at bango ng aroma. Tiyak magustuhan niya. James After ng police. Mix ka na. Ang kapeng kakaiba sa lahat. Basta kape ang pag-uusapan. Siyempre, hanapin ang magtatak. James, tandaan. Mag-James Coffee Coffee Mix ka na araw-araw. Pag-police report muna tayo. Di ba? Isa lang naman, dito natapos sa 18 minutes. Paano? Napagalitan na yung mga yun. Maiko, training na sugat. Maagang pumasok, ha? I-edit. Habang wala nakakuha ng kapalit. Nga pala. Pa-reportin mo na nga pala yung bili na yun. Asap. Bigay isang laptop doon, Maiko. Ha? Mamayang hapon, pwede mo na papunta sa opisina ko. Para mag-edit bukas umaga. Kaya na bang i-reset ninyo yung laptop nila? What? Okay. Batayin mo muna. Batayin mo muna. Agay na motor sa'yo. Yamaha Sight. Boost your ride. Yamaha revs your heart. Tara na't tangkilikin at ating laruin. Lotong din sa kino, pati sweepstakes partner tayo.
Olinad Galab, maraming salamat po. Nakakataba po ng puso. Vicky Blanco, thank you po. Thank you. Aida Ross, pero ala po kaming budget. Ala po, no budget, zero. Walang pantakbo. Kaya takbo na lang kami, papunta sa CR, papunta sa sala. Tutok, Erwin Tulfo. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Nagsasabi rito na Tulfo para sa Senado. Ay, salamat po ha. Maraming nakakataba po ng puso talaga ha. Thank you very much po sa tiwala. Well, pag pinalad, why not? Diba? Why not? Coconut o choknut. Pero problema, bago kayo papalarin, paano yung pondo? Oh. Kaya kami, tumatakbo kami. Si Tol Rapi, tatakbo siya papunta sa kwarto. Ako, tatakbo sa CR. Simon, tatakbo papunta sa kusina. Oh. Nagagawa natin. Si Bitag, tatakbo dun sa garahe. Wala ang gagawin natin. Yun na lang yung tatakbo natin. Maski anong takbo ang gawin natin. Kung wala kang pondo naman dyan. Kaya takbo ko na lang, kanya-kanya kaming takbuhan ako sa CR. Si Tol Rapi sa kwarto, si Mon sa banyo. Si Tol Ben sa garahe. Iyon ang mga tinatakbuhan namin. Alam budget eh. Alam nga nang pipilitin mo, alam nga tayo magnakaw. At tama po ang Pangulo. Bakit ka manghihingi ng budget yan kung balikan ka ng negosyante? Sabihin ng negosyante, Sen, binoto kita ha, Sen Erwin ha. Yung buwis ko ha, baka bigyan mo ko ng discount. Ayan ang iniiwasan natin, di ho ba? Mahirap po yan, kagaya yung ginawa ng Pangulo, marami po siyang tinanggihan ng mga negosyante. O kaya ngayon, nakakapagtrabaho. Nasasabihan niya yung mga negosyante, oy, magbayad ka. Ganun din sa Senado, pag binulungan ka kasi dyan ng mga negosyante, Sen Erwin, nakatulong kami sa iyo, nagbigay kami, paano naman? O di, hindi ka na magsasalita. Sir Erwin, kami din sa Mining Corporation. Paano naman? Papirmahan mo naman yung permit namin. O kahit na alam mo marami mamamatay. Ayan ho dyan, yan bayan ng problema. Hindi ho madali ho magsabi, takbo ng takbo. Takbo rito, takbo roon. Kaya nga, kailangan din ho, hindi ho pwedeng tanggap ka ng tanggap na para makatakbo ka lang. Mahirap ho yung bayan. It's not easy. You really have to think about it and decide. Kasi po, the repercussions when you win in the Senate and then they go back, then they ask favors from you. Sabihin, Sir, tumulong ako sa iyo, nagpadala ako ng 10 milyon. Alam ka ba naman sabihin mo, hindi pwede. Sir, alam mo naman yung negosyo ko sa pagmimina. Oy, hinaharang po nila senador yung mga kasama mo. Baka pwede mo namang ibulong sa kanila. Hindi naman po pwede yun, di ho ba? Bawal yan. Kaya nga, tingnan mo ang Pangulo, marami siyang hindi tinanggap na support sa mga malalaking negosyo. Di nakakapag-trabaho siya ng mahinahon. Sinabi niya yung isang negosyo, magbayad ka ng buwis. Binayaran, di ho ba? Ayun yun, takbo sa Taco Bits, Bro Jack. Pag may pondo, boss, pag meron, ha? Pero pag wala, kamot na lang ng ulo. Pag may pondo, sige, bakit hindi, di ba? At yung magbibigay ng pondo, maayos naman at hindi ka sisingilin. Mas mabuti pa, tumanggap ka ng pondo galing sa maliliit. At least makakatulog ka sa gabi. Para yung focus mo, concentration mo, yung para doon sa kapakanan na maliliit. At mo si Pangulong Duterte, hindi niya tinanggap yung mga kontribusyon ng milyon-milyon ng mga malalaking negosyante. Hindi na pag-upo niya, siningil niya ng mga buwis, katakot-takot, kaliwat kanan. Pinasara niya yung mga kumpanya dahil ayaw magbayad ng buwis. Dahil hindi siya tumanggap doon. Pero kung yung isa yung nanalo, ay sigurado. Wala tayong maririnig. Hindi papasara yung kumpanya. Hindi sisingilin ng milyon-milyon. O kaya ganun din ho tayo, mag-iingat din ho. Nag-iingat din ho kami magkakapatid. Hindi ho pwedeng tanggap ng tanggap. Gustuhin man ho namin tumakbo, problema nga ho pondo. Ano po? Oras, alas 11:32. Pero gusto namin makatulong sa bayan, definitely. The only way to do this is through Senate, through Congress, magpasa ng mga batas. Ang unang pag na music!
Pag ako po'y nahalal sa pwesto, una kong gagawin, palayasin ko yung mama dyan na magmamansari na. Sasabihin ko, Senador, Senate President, palayasin mo na yung hinayupak na yan dahil nag-anibersaryo na yan. So, sunod kong panukalang batas. Pag may warrant, kahit wala pang warrant of arrest, pag may atraso ang senador, ipahuli na sa mga otoridad. Huwag gawing taguan ng Senado, bayan! At dapat pantay-pantay ang lahat. Kung tricycle driver ka dyan, pag mayroon kang shabu, huli ka. Kung senador ka dyan, ikaw ay nagkudeta at binawi na yung amnesty mo, huli ka na rin dyan. Hindi ka pwedeng magtago sa Senado, magtago sa saya ng mga kasamahan mo. Dahil sabi nga, the law applies to all, otherwise none at all. Correct ka dyan. At tayo pa mga gagawa ng batas, kayo dyan sa Senado, ang mga tagagawa ng batas, at kayo unang lalabag ng batas, putragis ninyo. Tama na. Okay, oras bayan, alas 11:33. Abay, dito muna tayo. Isang lasing na lalaki, himas rehas, matapos ireklamo na ang pagbutas ng gulong ng sasakyan at pagwawala. Sabi ng suspect, may bumulong daw sa kanya na ganito, butasin mo yung gulong, butasin mo yung gulong. Narito ang report. Wala lang, nag-inom lang, tapos parang lumabas lang ako sa nang ganon, parang may nangudyok, parang bumulong na hangin na mali. Yun, sinundan ko na yun. Ito ang depensa ng isang lalaki na inaresto sa Barangay Payatas, Quezon City kagabi dahil sa pagwawala umano at pananakit sa mga miyembro ng barangay na dumakip sa kanya. Nagugat ang insidente matapos ireklamo ang lalaking kinilalang si RG Esmeria, 34 anyos, ng panunugod, bitbit ang kutsilyo at pagwawala sa lugar. Pagdating namin sa area, yung nakita namin siya na nagsisigaw, tapos sinalubong na po kami ng mga nagko-complain, kaya siya daw sinaksak yung kotse, binutas yung gulong. Sinaktan niya rin umano ang 3 opisyal ng barangay na rumesponde sa insidente. Aminado naman ang suspect na lasing siya at nakapagpatumba ng 3 bote ng alak. Pero ang sanhi raw ng kanyang nagawa, ang bulong umano mula sa nilalang na hindi nakikita, na nag-utos daw sa kanya na butasin ang gulong ng sasakyan. Siyempre, sa lugar namin kasi, madilim kaya parang binulungan lang ako ng mali. Saksan, sundutin mo lang. Wala. Wala. Yung meron gulong, yung gulong na sa akin, sir. Hindi naman umano ito ang unang beses na may bumulong kay Esmeria at utusan siyang gumawa ng masama. Hindi, mga second time lang. Mga ganon. Bihira lang naman pag nag-inom lang naman po ako. Pero hit ni Esmeria, wala siyang intensyong manakit ng kapwa sa pangyayari. Hindi totoo yun, sinaktan ko sila. Kasi kung nanakit ako, automatic may awa ko, sir. So nakatusok sana ako sa kanila, pero wala nangyari. Bagay na pinabulan naman ng barangay, lalo't tumilapon umano sila sa lakas ng suspect. Nung pinustas yung isang kamay, yun, nagre-resist na talaga siya. Hanggat kinuha niya ako, nilak niya ako, sinakal niya ako. Tapos kasama yung isa ko pang bipeso, bali 3 na kami. Pinagagis niya na kami. Tapos handa naman ang suspect na panagutan ng nasirang gulong. Yung gulong, sir, material na bagay lang yun. Hindi naman tao yun, sir. Kaya ko bayaran yun. Hulugan. Kasi pagsahod ko pa. Humingi na rin siya ng patawad sa mga nasaktang individual. Pasensya na. Kasi nagawa kong kasalanan. Kung alam kong mali ako, pero dapat yung pagkakamali ko, bigyan nila ako ng pagkakataon na magbago o pagpasensyaan. Sa kabila nito, desidido pa rin ang mga biktima. Nakasuhan siya ng assault, physical injuries at damage to properties. Weng de la Peña, Radio Pilipinas. Roga Pamor! Sige! Dapat pag nagkamali ako, magpasensya at pagbigyan ako. At saka okay lang, sir, yung gulong makapalitan. Babayaran ko yung hulugan. Yung ala sa pagsweldo ko. Ulol! Ito mo, buwang talaga ito. Ay, Diyos ko po. Kaya wag ko kayo magtaka kung bakit. 4, baka sa susunod na survey, 5 sa bawat 5 Pilipino ay sang-ayon sa war on drugs ng Pangulo. Yung ganon. Ay, alas 11:37, gustuhin pa ho natin magsalita rito. Pero kukunin na po ng Malacanang yung oras natin. So kita-kits na lang po tayo muli bukas
God is good all the time. Thank you, Lord, for all the blessings. Ako po, Sir Erwin Tulfo, nag-iiwan bayan sa inyo ng isang magandang umaga, bayan!